Rosalinda. Nagustuhan mo ba, Rosalinda? Oo, Agustin. Gandang-ganda ako sa rancho mo. Ay, ang tahimik, magaan sa pakiramdam. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Mabuti naman kung gano'n dahil sa'yo na ito. Sa'yo, kay Erica, kay David, at sa lahat ng mga anak na ibibigay ng Diyos sa atin. Oo, Agustin. Ganun na nga. Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang maglakad-lakad para makita mo ang buong lugar? May sasakyan ako dyan. Pwede ko rin namang ipahanda mga kabayo. Sabihin mo lang sa akin. Kung gusto mo, doon tayo sa kwadra pumunta nang makita mo ang mga babaeng guya at kabayong kapapanganak lang. Pwede rin naman tayong mangisda sa lawa. Ikaw ang bahala. Kahit anong gusto mong gawin, Agustin. Hindi pwedeng ganyan. Dahil bukas ikaw na si Mrs. Agustin Morales, ang senyora ng rancho. At gusto ko ngayon pa lang ay malinaw na ang lahat, na ang tanging masusunod lang ay ikaw. Kinakabahan ako habang nandito ako. Pakiramdam ko pinagtataksilan ko si Fernando Jose. Pero naintindihan niya na hindi natin maiiwasang pumunta sa kasal ni Rosalinda. Kaya nga ganito ang nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano ito kasakit para kay Fernando Jose. Naiintindihan ko pero anong pwede nating gawin? Tayo pwedeng wala. Pero may dapat gawin si Fernando Jose. Ano naman ang iniisip mo? Tatawagan ko siya ngayon para kumbinsihin pumunta. Maling ituloy ni Rosalinda to. At si Fernando Jose ang dapat pumigil. Rosalinda, mahal ko. Mahal ko. Tuluyan ka nang nawala sa akin. Sa habang buhay. Salamat. Kung alam mo lang, hinahangaan kita sa ginawa mo kay David. Sa pag-ampun ko sa kanya, ang totoo niya, nakuha niya ang loob ko. At talagang gustong-gusto kong tulungan siya para maging isang mabuting tao. Mas humanga ako sa'yo ngayon dahil sa kabutihan ng loob mo. Erika talaga. Hindi mo alam kung anong kaya kong ibigay, marinig ko lang sa'yo ang salitang mahal kita. At hindi ang paghanga. Hinahangad kong mahalin mo ako. Sobrang kailangan ko yun. Rosalinda, aking Rosalinda. Agustin, sandali lang. Ano kasi? Hindi ko na kaya to, Rosalinda. Kailangan mong malaman ang matinding pagmamahal ko para sa'yo. Pero ang malaman na hindi mo ako mahal sa parehong paraan, sobrang sakit. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Alam mo na hanggang ngayon. Na siya pa rin ang mahal mo? Oo, alam ko. Pero hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo at sa katunayan, mas lumalim pa nga. Pakiusap, Rosalinda. Sabihin mong susubukan mo akong mahalin. Makukontento na ako. Sabihin mo. Kailangan kong marinig sa'yo. Sabihin mo. Agustin, sige. Sinabi ko na sa'yong susubukan kitang mahalin. Patawarin mo ako, Rosalinda. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Ibig sabihin ngayon ka palang nakapunta sa rancho? Ang totoo niyan, ito ang unang beses. Hindi ka pa nakakasakay sa kabayo? Naku, hindi no. Takot ako sa kabayo. Kung gusto mo, pwede kitang turuan. O mas maganda kung isakay kita sa kabayo ko para unti-unting mawala ang takot mo. Naku, wag na. Baka maabala ka lang. Hindi yun magiging abala sa akin. Matutuwa pa nga ako eh. Wala pa akong tinuturuan na kasing ganda mo. Sige, sabi mo eh. Ganyan ka rin ba sa iba, ha? Hindi ako ganun. Sige. Ako si Selena. At ako naman si Silvestre. Ibig sabihin hindi mo nahanap si Fernando Jose? Hindi, wala siyang sinabihan kung saan siya pupunta. Sinubukan kong tawagan pero nakapatay ang telepono. Sigurado akong nahihirapan siya. Pero gaya ng sinabi ko kay Gerardo, wala na kaming magagawa pa ngayon. Pasensya na pero hindi ako sang-ayon sa sinabi mo. Tulad ng sinabi ni Gerardo, kailangan natin siyang hanapin ngayon. Si Fernando Jose lang ang makakapigil ng kasalang to na siguradong magpapalungkot sa lahat. Sa tingin ko wala na tayong magagawa pa.
Nakapag-desisyon na si Rosalinda at sabi niyo nga, tinutupad niya lang yung sinabi niya, hindi ba? Kontento ka ba sa mga nangyayari ngayon? Oo naman, senyora. Sa wakas magkakaroon ako ng pamilyang matagal ko ng pangarap. Sa tingin ko para makabuo ng isang pamilya sa tamang paraan. Kung walang pag-ibig, sigurado mauuwi ito sa pagkabigo. Bukas. Ikakasal na siya bukas. Bukas na ang kasal ko. Gusto ko sanang ikaw ang maghatid sa akin bukas sa altar. Hangad ko ang buong kaligayahan mo dahil yun ang nararapat para sa'yo, anak. Ingatan mo siya, Jeronimo. Sakay mo ang pinakamahalagang yaman ko. Nagmamakaawa ko. Bigyan niyo ako ng lakas. Hindi ko pwedeng hayaang makasal si Rosalinda sa ibang lalaki. Sa harap ng makapangyarihang Diyos, pangako mamahalin at re-respetuhin kita hanggang sa huling sandali ng buhay ko.